Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula sa mga mag-aaral mula sa magkaibang paaralan na nag-aaway. Kabilang dito si Sung In, na kilala sa pagiging magaling lumaban. Sa partikular na laban na ito madali niyang natalo ang kanyang kalaban sa isang hit lang. Ang laban ay sinimulan ng isang mag-aaral na nagngangalang Hisik, ay na nasisiyahang mag-udyok sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan upang salakayin si Sung In dahil nagalit si Hisik kay Sung In dahil sa pambubuli sa kanya. Pagkatapos ay pisikal na sinasaktan ang pinakamalapit na kaibigan ni Sung In na si Yuntik. Nang malaman ito ni Sung In nagpasya siya na harapin si Hisik. Si Sung In at Yuntik ay magkaibigan mula pa pagkabata. Kahit magkaiba sila ng paaralan ngayon, close pa rin talaga sila. Pero magkaiba sila ng personality, si Sung In ay medyo suwail at ayaw niyang matalo kahit kanino. Samantala si Yuntik ay mabait at ayaw man lang ng karahasan. Sa kabila ng pagkakaiba nila lagi silang magkasama. Isang araw pag-uwi nila galing school, nakakita sila ng isang flyer na nag-a-advertise ng libreng martial arts tournament. Ang mga mananalo sa torneo ay mananalo ng maraming pera. Dahil sa pabuya ay interesadong sumali si Sung In ngunit sa tingin ni Yuntik ito ay isang scam at wag nagsumali. Habang sila ay naglalakad ay nakita ni Sung In si Hisik na naglalakad kasama ang isang babae. Nang hindi nag-iisip na nilapitan siya ni Sung In, gusto niyang bumawi sa kanya dahil sa pananakit sa kanyang matalik na kaibigan at sinuntok niya ito sa mukha. Dahil sa pangyayaring ito, si Hisik ay nagalit talaga at gustong balikan si Sung In. Napagpasyahan niyang kumuha ng mga matitigas na lalaki para salakayin si Sung In. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kay Sung In at Yuntik na magkasamang kumain. Kahit na sila ay napakalapit na magkaibigan na itinuturing din sila ng kanilang mga magulang na sariling anak dahil magkapitbahay sila. Isang araw nakatanggap si Yuntik ng mensahe mula sa kanyang nobya na nagyaya sa kanya na makipag-date. Si Sung In ay nagseselos at naiinis dahil pakiramdam niya ay mas inaalala ni Yuntik ang kanyang kasintahan kaysa sa kanya. Nagtalo sila saglit at nagalit si Sung In kaya iniwan niya ito. Habang nakikipag-date kasama ang kanyang kasintahan, nagsimula siyang makonsensya sa pagkabigo sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya napagpasyahan niyang tapusin ang kanyang pakikipag-date ng mabilis at gusto niyang puntahan si Sung In sa kanilang karaniwang lugar. Habang si Sung In ay nakaupo mag-isa sa parke at hindi pinapansin ang mga tawag ni Yuntik. Nang biglang dumating si Hisik at hinahamon siya ng isang away. Sa ibang lokasyon ang hindi niya alam ay kumuha si Hisik ng dalawang matitigas na lalaki para bugbugin siya. Pagkatapos matalo ni Sung In si Hisik dumating ang inupahan ni Hisik. Gayunpaman nagpa siya ang isang lalaki na labanan si Sung In ng mag-isa at isang matinding labanan na nauwi sa draw. Dahil si Sung In ay matigas lumaban ang isa pang lalaki at sabay-sabay nilang tinalo si Sung In. Hanggang sa hindi na niya may pagtanggol ang sarili niya. Samantala, nakarating na si Yuntik sa parke, ngunit hindi niya makita si Sung In naghanap siya sa paligid hanggang sa napadpad siya sa isang abandonadong gusali. Doon ay nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na binugbog ng husto. Gayunpaman nakaramdam siya ng labis na takot na gumawa ng anuman upang makatulong kay Sung In. Si Hisik ay naghihiganti rin sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya, naiiyak lamang si Yuntik sa frustration na sinisisi ang sarili sa pagiging mahina at takot na hindi mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan. Kahit na tumawag si Sung In para humingi ng tulong, hindi sinagot ni Yuntik ang tawag dahil nadismaya siya sa sarili niya. Simula ng pangyayari iyon ang magkaibigan ay halos hindi na sila nag-uusap. Nagpatuloy pa rin si Yuntik sa pag-iwas kay Sung In, hindi niya sinasagot ang mga tawag nito, at umiiwas na makipagkita sa kanya at hindi na nga siya nakikipag-usap sa kanya. Nalilito at nasaktan si Sung In sa biglang pagbabago ng ugali ni Yuntik. Kalaunan ay nagkita sila at nagmumungkahi iyon na tapos na ang kanilang pagkakaibigan. Nagpahiwatig siya ng ilang patunay na plano niyang magkita sila ni Sung In balang araw. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Yuntik sa isang fighter club na ang address ay nakita niya sa flyer at hinahamon niya ang isang profesional na manlalaban. Doon ipinaliwanag ng may-ari ng club na si Kim Bang ang mga patakaran ng laban kay Yuntik. Kung manalo siya magkakaroon siya ng reward. Ngunit kapag natalo siya ay mawawala ang lahat ng pera na kanyang taya. Dahil ang laban na ito ay nagsasangkot ng pastahan. Tinatanggap ni Yuntik ang lahat ng mga kondisyon at nagpa siya na sundin ang mga alituntunin. Sa pagsisimula niya sa kanyang unang laban ay talagang natakot siya. Dahil hindi pa siya lumaban noon, nang umatake ang kanyang kalaban kaya lang niyang umiwas at parang susuko siya. Ngunit naalala niya kung paano si Sung In ay binugbog ni Hisik at ng kanyang mga kasamahan. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para makabangon at lumaban ng buong lakas. At manalo sa laban.
Pagkatapos ng laban, ibinigay ni Kimbang ang premyong pera at binati siya sa kanyang tagumpay. Ipinaliwanag ni Yontik na pumunta siya sa club ni Kimbang upang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at protektahan ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito nagpa siya si Kimbang na tulungan siya na inalok niyang maging manager niya at ayusin ang pakikipaglaban sa mga profesional na manlalaban. Bilang kapalit si Kimbang ay kukuha ng bayad sa komisyon na 30%, gaya ng napagkasunduan nila noon. Sa paglipas ng panahon patuloy si Yontik gumagaling sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagharap sa mga kalaban na pinili ni Kimbang para sa kanya. Hindi lamang niya pinag-aaralan kung paano lumalaban ang kanyang mga kalaban sa mga laban. Ngunit nanonood din ng mga video ng sarili niyang mga laban. Pagkatapos nito ay nakakatulong ito sa kanya na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa araw-araw. Habang si Sung-in ay lalong nadidismaya dahil hindi siya pinapansin ng kanyang matalik na kaibigan. Nagagalit siya at sinisisi niya si Hisik na sinisira niya ang pagkakaibigan nila ni Yontik. Si Sung-in ay naglalabas ng kanyang galit sa mga kasamahan ni Hisik. Dahil sa mga ginawa ni Sung-in, pinuntahan ni Hisik si Yontik para alamin kung nasaan si Sung-in. Kahit na naging bihasa na si Yontik sa pakikipaglaban sinubukan niyang ilihim ito sa kanyang mga schoolmates at kumilos ng normal. Dahil wala siyang nakuhang impormasyon kay Yontik, umalis na lang si Hisik. Sa kabilang banda, nahuli ni Sung-in ang isang babaeng nagngangalang Yeonjong na sinusubukang maglagay ng love letter sa kanyang bag. Nang harapin siya ni Sung-in, sinabi ni Yeonjong na mula ito sa isang guro na ipinabibigay sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring ito, naging malapit ang dalawa at naging kampante sa isa't isa. Samantala determinado pa rin si Yontik hamanin ang malalakas na fighters. At subukan ang kanyang kakayahan. Nakatuklas si Kimbong ng isang hindi pa natatalo na manlalaban na pumayag na harapin si Yontik na may malaking taya na nakalagay. Sa kabila ng mga posibilidad, naniniwala si Kimbang sa potensyal ni Yontik at sa kanyang panalo. Pagdating sa fighting arena, parang minamaliit siya ng kalaban dahil sa kanyang katayuan. Si Yontik ay hindi masyadong convincing lalo na sa mga unang minuto ng laban. Si Yontik ay nalulula sa hindi kapani-pani walang kakayahan at tuloy-tuloy na atake ng kalaban. Si Kimbang na gustong itigil ang laban dahil hindi niya kayang makita ang patuloy na pag-atake kay Yontik. Ngunit nakakagulat na nakita ni Yontik ang isang butas sa depensa ng kanyang kalaban, ginamit ang kanyang mga paa upang lumaban at pinaikot ang mga talahanayan. Sa huli ay nagawa niyang talunin ang dating walang talo na manlalaban. Si Kimbang ay talagang humanga sa lakas at determinasyon ni Yontik at masaya siyang nakakuha ng malaking komisyon. Iminungkahi ni Kimbang na magpahinga si Yontik at tamasahin ang pinaghirapang pera. Ngunit tinanggihan niya sa halip ay hiniling niya kay Kimbang na ayusin ang laban ng team at pumayag si Kimbang. Samantala ang relasyon ni Yeonjong at Sung-in ay naging malapit. Isang araw nang manood sila ng sine, nakatanggap ng tawag si Sung-in mula kay Yontik na gustong makipagkita. Sa wakas ay gusto na siyang makita ng kanyang matalik na kaibigan at kinansela ang planong manood ng seni. Gayunpaman hindi natuloy ang pagpupulong gaya ng inaasahan ni Sung-in. Malayo pa rin si Yontik sa kanya at tinanggihan ang alok ni Sung-in na sabay na kumain. Binanggit na lamang niya na gusto niyang patunayan ang isang bagay balang araw. Si Sung-in ay nakaramdam ng inis at naniniwala na talagang nagbago na si Yontik. Si Sung-in ay naniniwala na iniiwasan siya ni Yontik dahil natalo siya ni Hisik noon sa laban. Dahil dito nagpas siyang umalis si Sung-in upang hanapin si Hisik upang maghigantay. Umaasa siya na sa paggawa nito ay mapapatunayan niya ang kanyang sarili kay Yontik at maaari silang maging magkaibigan muli. Pagkatapos si Yontik at Kimbang ay patuloy na sumasali sa mga laban. Si Kimbang ay naging partner ni Yontik sa mga laban ng grupo, noong una ay nagduda ang ibang fighter sa mga kakayahan ni Kimbang. Ngunit siya ay naging medyo sanay at sila ay nanalo ng ilang mga laban na kumikita ng doble sa komisyon. Samantala lumapit si Yusip kay Hisik at naglalayon na humiram ng pera. Subalit tumanggi si Hisik na sinabing wala siyang pera dahil siya ay estudyante pa lamang. Biglang sumulpot si Sung-in kasama ang isa sa mga kasama ni Hisik. Hindi nagdalawang isip si Sung-in atakihin si Hisik na naglabas ng lahat ng frustration niya dahil sa pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Yontik. Dahil sa pag-ataking ito tinawagan niya si Yusep at inalok siya ng pera kung pumayag siyang labanan si Sung-in sa ngalan niya. Kinabukasan sa paaralan ay nais ni Hisik na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagharap kay Yontik. Ngunit isa sa kanyang mga kaibigan ang nagpaalam sa kanya na si Sung-in ay hindi na nakikipag-ugnayan kay Yontik. Kaya't nagpa siya si Hisik na hanapin ang kasalukuyang malapit na kaibigan ni Sung-in na nagkataong si Yeonjong. Nang malaman niya na si Hisik ay sinaktan si Yeonjong, nagalit siya at agad na nag-ayos ng oras at lugar para makipag-away ulit kay Hisik. Dumating ang araw ng pagkikita, gaya ng nakagawian, dinala ni Hisik ang mga kaibigan niya at ang mga upahang tulisan para labanan si Sung-in.
Nakakagulat na hindi pumunta si Sung-in para makipaglaban, sa halip ay gusto niya na humingi ng tawad kay Hisik. At nagmakaawa sa kanya na itigil na ang away at pagbabante sa kanyang mga mahal sa buhay. Tiniis niya ang mga suntok mula sa mga kasamahan ni Hisik at tila walang magawa. Saka siya naglagay ng lollipop sa bibig ni Sung-in at hinampes ito sa mukha hanggang sa mabasag ang candy. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Yuntik sa pinangyarihan na nakasuot ng maskara. Sa una ay minamaliit si Yuntik ng mga kaibigan ni Hisik. Gayunpaman mabilis natalo silang lahat ni Yuntik. Matapos talunin si Hisik at ang kanyang mga kaibigan na nakaharap niya ang isang lalaki. Salamat sa mga laban sa kalye na kanyang pinagsasanayan kasama si Kimbang. Madaling niyang kinaya ang pag-atake ni Yusef at pinabagsak siya. Noong nasa problema si Yusef, pumasok si Big Boy para tulungan siya at si Big Boy ay nagkaroon ng matinding laban at pantay sila sa laban. Si Kimbang ay dumating para tulungan si Yuntik na harapin muli si Yusef. Habang si Kimbang naman ang lumaban kay Big Boy. Hindi niya nakayanan ang mga pag-atake ni Kimbang dahil sa bihasa siyang street fighter. Nang nahirapan si Yuntik kay Yusef, nakialam si Kimbang upang tulungan si Yuntik. Ito ang nagpapahintulot kay Big Boy na samantalahin ang pagkakataong patumbahin si Kimbang pababa at baliin ang braso. Si Big Boy pagkatapos ay tinalo si Yuntik, pagod na pagod at hindi na kayang lumaban si Yuntik ay sumuko. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na binugbog, sinubukan ni Sung-in bumangon at iligtas Yuntik at hiniling kay Big Boy na itigil ang pananakit sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsimulang umiyak si Yuntik at humingi ng tawad kay Sung-in sa pag-iwas sa kanya. Sa wakas ay naunawaan ni Sung-in na lumayo si Yuntik dahil gusto niyang lumakas sa pamamagitan ng pagsasanay sa Fight Club para maprotektahan at matulungan niya si Sung-in. Kaya naman itinaya ni Yuntik ang kanyang buhay para lumakas. Pagkatapos ng pangyayaring ito, isang araw nagkasundo at naging magkaibigan muli sila. Nangako silang susuportahan at aalagaan ang isa't isa pang habang buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.